Hindi pinansin ng Portland Trail Blazers ang hindi magandang pagkakatugma ng kanilang roster upang makuha sa mas mababang halaga ang talentado ngunit kontrobersyal na bituin na si Ja Morant. Ang nakakagulat na trade na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa paraan ng pagbuo ng koponan sa ilalim ng bagong may-ari na si Tom Dundon. Ang pagkuha ng mga manlalarong bumaba ang halaga sa merkado, pag-iipon ng talento, at saka na lamang aalamin kung paano sila pinakamahusay na pagsasamahin. Mahirap questionin ang estratehiyang ito matapos makita ang Carolina Hurricanes ni Dundon na kamakailan ay manalo ng Stanley Cup. Gayunpaman, makatuwiran pa ring magtanong kung gaano ito magiging epektibo sa NBA, isang liga na ayon mismo kay Dundon ay patuloy pa niyang pinag-aaralan. Patuloy na inuuna ng Trail Blazers ang hinaharap. Sa dami ng usap-usapan na ang Portland ay maaaring maging wildcard team ngayong off-season at dahil naiulat na interesado sila sa ilang malalaking bituin, medyo nakakadismaya para sa ilan na si Morant lamang ang kanilang nakuha. Siya ang superstar na tila walang gaanong koponang gustong kunin. Kaya itinuring ng Blazers na magandang oportunidad ito dahil hindi nila kinailangang isuko ang mahalagang draft picks. Gayunpaman, ang katotohanang tila nasa yugto pa rin ang Blazers ng pag-iipon ng mga assets sa halip na unahin ang pagkakatugma ng roster ay nagpapakita na nananatili silang nakatuon sa pangmatagalang plano. Kung tutuusin, mas mabuti iyon kaysa sa kabaligtaran ang karaniwang nangyayari sa ilang bagong may-ari na agad gumagawa ng agresibong all-in na hakbang na maaaring makasira sa kinabukasan ng prangkisa sa loob ng maraming taon. Nakikita pa rin ngayon ang epekto ng blockbuster trade ni Matt Ishbia para kay Kevin Durant sa Phoenix na kalaunan ay hindi naging matagumpay. Bagamat unti-unti nilang naaayos ang sitwasyon, nananatili pa rin silang nasa gitnang antas ng kompetisyon at wala pang tunay na tsansa na maging seryosong kampiyon. Kung handa sanang mangako si Giannis Antetokounmpo na manatili sa Portland ng pangmatagalan, ibang usapan iyon. Ngunit naging realistiko ang Blazers at naunawaan nilang hindi sapat ang pagdaragdag lamang ng isang manlalaro na kasing husay ni Jaylen Brown upang makasabay sa mga koponang tulad ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa Western Conference. Nakakadismaya ito para kay Damian Lillard, lalo na't paliit na ang natitirang panahon ng kanyang karera sa pinakamataas na antas. Sa pamamagitan ng kanilang mga konserbatibong hakbang, malinaw na ipinakita ng front office ng Blazers na mas inuuna pa rin nila ang kinabukasan kaysa sa agarang paghabol sa kampyonato. Ngunit kung tunay na nais ng koponan na magkaroon ng pinakamalaking tsansa na manalo ng NBA Championship balang araw, mas makabubuti para sa kanila na manatili sa kanilang pangmatagalang plano. Nasa magandang posisyon sila dahil inaasahang maaabot ng kanilang batang core ang rurok ng kanilang kakayahan, kasabay ng paglipat sa kanila ng mahahalagang draft picks mula sa Milwaukee Bucks. Iyon ang inaasahang magiging tunay nilang pagkakataon upang lumaban para sa kampyonato at doon magiging mas makatuwiran ang paggawa ng isang agresibong all-in na hakbang. Samantala, kailangang manatiling matiyaga si Damian Lillard at ang mga tagahanga ng Trail Blazers sa isang roster na, sa papel, ay tila hindi pa ganap na magkakatugma, isang sitwasyong maaring magbunga ng isang kapanapanabik ngunit nakakalitong season. Samantala, si Jaylen Brown ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagtatangkang bumuo ng isang super team sa Philadelphia. Ang bagong kuhang bituin ng 76ers ay ginamit ang isang World Cup live stream kasama ang sikat na streamer na si iShowSpeed upang hikayatin si LeBron James na sumali sa kanya sa Philadelphia. Dumalo ang dalawa sa quarterfinal na laban sa pagitan ng France at Morocco noong Huwebes nang magpasya si Brown na ihatid ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kamera. Sabihin mo kay LeBron na pumunta na rito pare. Pumunta siya sa Philly, sabi ni Brown kay iShowSpeed na ang tunay na pangalan ay Darren Watkins Jr. Masaya namang inulit ni Speed ang mensahe. LeBron, pumunta ka sa Philly, pag-isipan mo. LeBron, Jaylen Brown, PG-13, sabi niya. Ngunit may isang problema sa kanyang sinabi. Wala na sa Philadelphia 76ers si Paul George dahil ipinadala na siya sa Boston bilang bahagi mismo ng trade na nagdala kay Brown sa Philadelphia. Agad namang itinama ni Brown ang sinabi ni Speed. Wala na siya, sabi ni Brown. Wala na siya bro. Naganap ang magaan na usapang ito sa isang live stream kung saan naging prangka rin si Brown tungkol sa trade na nagtapos sa kanyang 10 taong pananatili sa Boston. Ang 2024 NBA Finals MVP ay hindi itinago ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng mga pangyayari. Grabe ang negosyo na ito bro. Huwag kayong maging basketball player. Walang loyalty, walang pagmamahal. Pinag-empake nila ako, sayonara chat, alis na ako rito, sabi ni Brown. Na-trade si Brown sa Philadelphia kapalit ni Paul George, 2 first round picks at 2 second round picks.
Nagulat ang buong liga sa kasunduang ito dahil si Brown ay isa sa mga pangunahing haligi ng Boston Celtics mula nang piliin siya sa 2016 NBA Draft. Malaki ang naging ambag niya sa pagkapanalo ng Boston ng kanilang ika-17 kampyonato noong 2024 at nangyari ang trade matapos ang isa sa pinakamagagandang individual na season ng kanyang karera. Samantala, ang paghikayat ni Brown ay isa lamang sa mga maraming pagtatangkang ginagawa ngayong off-season upang kumbinsihin si LeBron James. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers at Miami Heat ang patuloy na itinuturing na mga pangunahing kandidato sa pagkuha kay James sa free agency, habang sinasabi ng kampo ni LeBron na maaaring hindi pa agad lumabas ang kanyang desisyon. Kung magkakaroon nga ng epekto ang isang live stream sa pagdedesisyon ni James ay hindi pa tiyak. Ngunit tiniyak ni Jaylen Brown na malinaw at malakas na naiparating ang kanyang mensahe. Speaking of LeBron, ang posibilidad na lumipat si LeBron James sa Golden State Warriors ay lalong umiinit nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa nakalipas na 24 hours ay naging mas makatotohanan at lehitimong posibilidad matapos lumitaw ang isa pang posibleng palatandaan ilang oras bago magsimula ang free agency. Nagsimula ang malalaking pahiwatig nang magdesisyon si Draymond Green na huwag gamitin ang kanyang $27.6 milyong player option. Mas lumakas pa ang usap-usapan ng ibalitang aalis na si James sa Los Angeles Lakers. Ngayon, naglabas ang podcast ni na LeBron James at Steve Nash na Mind the Game ng isang maikling 10 minutong video sa YouTube ng kanilang panayam kay "Oo, tama ang hula mo, Warriors superstar na si Stephen Curry." Naglabas ang podcast ni LeBron ng video ni Stephen Curry sa mainit na usapan sa free agency. Maaaring nagkataon lamang ang lahat ng ito, ngunit kapansin-pansin ang tiempo ng paglalabas ng video sa YouTube channel ni James na may mahigit 900,000 subscribers. Bilang konteksto, ang buong panayam ay unang inilabas 7 buwan na ang nakalipas at wala nang bagong video ang channel sa loob ng nakaraang 6 na araw. Kung sakaling pumirma nga si James sa Warriors upang makasama sina Curry at Green, maaaring tingnan ito bilang isa pang palatandaan na matagal nang napaghandaan ang naturang pagsasama bago pa man opisyal na magsimula ang free agency, bagamat teknikal na ipinagbabawal ito sa ilalim ng mga patakaran ng NBA. Collective Bargaining Agreement (CBA). Ayon sa ulat, direktang makikilahok sina Curry at Green sa paghikayat kay James na sumali sa Warriors sa free agency. Gayunpaman, dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari sa nakalipas na 20 oras, marami ang naniniwalang maaaring nagsimula na ang prosesong iyon. Mahalagang tandaan na sina Green at James ay kapwa kinakatawan ng iisang ahente na si Rich Paul. Ganoon din si Washington Wizards All-Star na si Anthony Davis, na matagal nang itinuturing na posibleng trade target upang muling makasama ang dati niyang kakampi sa Lakers sa Bay Area. Bukod sa Warriors, Cavaliers at Heat ang pinakamalalaking karibal sa pagkuha kay LeBron James. Bagamat maraming palatandaan kabilang na ang paglalabas ng video ni Curry na tila nagpapahiwatig na papunta si James sa Warriors, may iba pa ring mga kuponang seryosong umaasang mapipirmahan siya hanggang sa magkaroon ng opisyal na anunsyo na maaaring mangyari sa lalong madaling panahon. Ang dalawa niyang dating kuponan, ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat, ang itinuturing na pinakamalalakas na karibal ng Warriors sa pagkuha sa superstar na forward. May bentahe ang Cavaliers dahil ito ang kuponan sa kanyang sariling estado at kamakailan lamang ay dumalo si James sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng kampyonato ng prangkisa noong 2016, kung saan tinalo nila sina Curry, Green at ang Golden State Warriors. Gayunpaman, ang matagal ng interes ng Warriors na makuha si James, kasama ang presensya ni na Curry at Green, ay maaaring maging sapat upang maisakatuparan ang matagal na nilang pinapangarap sa loob ng susunod na ilang oras. Sa tingin nyo mga kaibigan, saan kaya lalaro si LeBron?